So ngayon, kahit na lumabas yung mga patunay na yan, mga kababayan, naninindigan pa rin itong Senado na talagang naka-red alert daw sila, mga kababayan. Di po ba? Naninindigan pa rin sila na naka-red alert etong Senado. At sabi nga dito sa nakita nating balita, naka-red alert umano ang Senado ngayong Martes, Mayo 19, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Wala namang banta, bakit naka-red alert? 'Di ba? Ako nagtataka ko dito kay Cayetano, mga kababayan Mukha atang nawawala na ito sa tamang katinuan. Anyway, ito tuloy pa natin. Naka-red alert daw ngayon ang Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. At kasabay niyan, nagpasaring pa siya sa Secretary ng Department of Justice. Hindi raw pwedeng maging bida ang kontrabida. Sa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Senate siege. Was it under attack? It was not. Tama. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Kung kahapon tinabla ng Malacanang ang naratibong under attack ang Senado, ngayon nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na naka-red alert sila. Wala, ipupush pa rin talaga niya yung ka-fake newsan niya, mga kababayan, Alam niyo sa kaya kumukuha ng kapal na mukha ay itong si Senator Alan Peter Cayetano para panindigan niya at ipagpatuloy pa rin niya yung ka-fake news sa mga pinagsasasabi niya. Maliwanag nga na na walang pag-atakin nangyari. Maliwanag din na ang nag-umpisa, mga kababayan, ay etong si Aplasca. At kung hindi siya nagpaputok, wala sana mangyayaring gulo dyan po sa Senado. Ngayon, mga kababayan, ang isa pa dito na dapat ding lumabas at mapatunayan kung ano nga bang iniutos ni Alan Peter Cayetano dito kay Aplasca nung nag-report si Aplasca sa kanya. Diba, patungkol doon sa sinasabing tangkang pagpasok sa Senado. So ngayon, ituloy pa natin. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang ginawang warning shot ng suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca laban sa NBI. Yan. Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka na naka-armado ka, hindi ka mag-warning shot. Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba mag-warning shot? The circumstance is very important. Pinasaringan pa nga niya ang anyay Police General na nagsasabing hindi dapat nag-warning shot. Hindi naman talaga, mga kababayan, basta-basta dapat nag-warning shot. Gaya nga ng sabi ni Senator Raffy Tulfo, pwera na lang talaga kung yung buhay mo nasa matinding panganib. Pero base naman sa mga nakita po natin talagang resibo ng Secretary ng DILG Secretary at saka ng PNP Chief na si Nartates, wala naman nga talaga, mga kababayang wala naman masasabi na ang buhay ni Aplasca at ng mga senador nasa panganib. Kasi wala naman nga talagang pag-atake na nangyari. So kaya nagtataka ako dito kay Alan Peter Cayetano, bakit ipinipilit niya pa yung gusto niya? Total naman, di ba, abogado itong si Alan Peter Cayetano. Bakit hindi niya alam na hindi dapat basta-basta nag-warning shot? Anyway, tuloy pa natin. Labas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP, yung general na yon, para niya natanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. Walang binanggit si Cayetano pero kung matatandaan, ipinaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang standard operating procedure tungkol dyan. Tama. General rule daw ay bawal ang warning shot. Exemption lang daw dyan ay kung outnumbered ang kapulisan. Pangalawa, kung overpowered. At pangatlo, kung delikado raw ang buhay ng pulis. Tama. Pero ito ang pakiusap ni Cayetano sa law enforcers. Mag-ingat sa mga sinasabi. Kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time kailangan... Hindi, Senator Alan Peter Cayetano, hindi natin pwedeng questionin yung sinasabi ng mga pulis. Kasi trabaho nila yon at alam nila yung tungkulin nila. Parang kayo. Di ba? Kapag halimbawa, kinwestiyon yung pagiging senador nyo sa harap ninyo, di ba, isasagot nyo, alam mo ba yung ginagawa naming trabaho para questionin mo kami? Ganon din yung mga kapulisan, mga kababayan. Hindi natin sila pwedeng questionin at hindi natin pwedeng sabihin na mapanganib yung sinasabi nila. Kasi nga, yon ay personal na experience nila at trabaho nila yon. Mas alam nila kung ano yung trabaho nila.
nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumipensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Hindi rin pinalampas si Senate President Cayetano ang naunang pahayag ng Department of Justice o DOJ na coordinated ang galaw ng NBI nang nangyari ang putukan sa Senado. Actually, Secretary Vida, mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng Vida. Pati yung mga yung mga taga-media mukhang hindi na naniniwala kay Cayetano. Kasi sala talaga yung sinasabi niya, mga kababayan. Kung kontrabida ka. Ang NBI ay under ng DOJ na siyang gumawa ng investigating body sa nangyari sa Senado. Pero ayon kay Cayetano, bakit hindi gayahin ni Justice Secretary Frederick Vida si DILG Secretary John Vic Rimulya? Kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan mo CCTV, sinabit namin. Sa ngayon, hawak na ng PNP ang CCTV footage sa loob at labas ng Senado. Hinihiling din ng PNP na makuha ang mga personal footage ng mga media personnel at mga individual na posibleng makatulong sa investigasyon sa naging gulo sa loob ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan Di ba mga kababayan, kita nyo kung gaano katindi itong si Alan Peter Cayetano, mali na ipinipilit pa. Di ba? Biruin nyo, kahit may ipinakita na ng mga video, mga ebidensya, galing sa mga CCTV footage, pipilit niya pa rin talaga yung kanya eh. Kahit maling-mali na talaga siya, mga kababayan. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit inuupakan siya, mga kababayan, nitong si NBI Director Melvin Matibag. Kasi nga, mali talaga. Mali talaga itong ginagawa ni Alan Peter Cayetano at yung mga sinasabi niya. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan. Kasi sabi po dito, NBI Director Matibag kay Senate President Cayetano, walang intensyon ng NBI na tibagin o atakihin ng Senado. So ngayon ito, pakinggan po natin. Mag-iisang linggo na ang nangyaring barilan sa Senado pero Kasi hindi talaga uurungan, mga kababayan, ni NBI Director Melvin Matibag itong kahibangan ni Alan Peter Cayetano. Lalo na kapag alam nila na nasa tama talaga yung ginawang operasyon ng NBI na protektahan yung premises ng GSIS. So ngayon ituloy pa natin. hindi pa rin humuhupa ang bangayan sa pagitan ni NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Wala naman intensyon ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. Tama. It is an institution recognized since time immemorial, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman natin titibagin? Ito ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa kanya ilang araw matapos ang barilan sa Senado na kinasangkutan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at NBI. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Nanindigan ng SP na inatake ang Senado noong gabing yun. Kung sinuspindi raw ng Ombudsman si Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa insidente, dapat ay si Matibag din. Buwelta. Ito na. Pakinggan niyo yung sagot ni ni NBI Director Melvin Matibag. Nitong si NBI Melvin Matibag, mga kababayan, Director Matibag, dito po kay Alan Peter Cayetano. Pakinggan niyo yung sagot dito, mga kababayan. Talagang pahiya ng matindi si Cayetano. Ng NBI Director. Kung ganun po yung magiging base, ang unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap. Noong Lunes, tinangka ng NBI na isilbi ang ICC warrant. Kasi mga kababayan, kaya ko po kasi sinasabi kanina na talagang may pananagutan dyan si Alan Peter Cayetano. Kasi inamin mismo ni Aplasca na bago mangyari yung insidente
umakyat siya dun sa taas at kinausap niya etong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Tinanong niya kung ano yung mga posibleng gagawin. At malaki ang posibilidad, mga kababayan, na siguro ang sinabi dyan ni Alan Peter Cayetano, protect the Senate kahit anong mangyari. At alam nyo na, pag sinabing kahit anong mangyari, kahit magpaputo ka na ng armas dyan, ano po ngayon, ituloy pa natin. Kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nakipaghabulan pa sa mga operatiba. Ayon kay Matibag, nagresulta ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan nila ni Cayetano na tila hindi raw natupad. Kaya nag-withdraw yung arresting Ugaling China nga kasi, mga kababayan niya, si Cayetano eh. 'Di ba? Parang Pilipinas lang naman kasi China sa panahon ni Digong. Di ba, muli nabuksan yung gentleman's agreement, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, etong si Alan Peter Cayetano, parang China ang kausap. Kahit gaano kalalim yung pinag-usapan, pagka naando doon na sa mismong mga kababayan, hindi naman tinutupad. Hindi naman sinusunod. So, ganun-ganon yung galawan ni Alan Peter Cayetano. team ng NBI, ang sabi nga namin is since you have a resolution putting Senator Bato into protective custody, sige, okay. O sila naman, hindi, pag kailangan nyo yan, hindi naman tatakas yan. May ganun man salita eh. Kami magbibigay, kami magsusuko niyan, basta't nandiyan na yung legal. Sa ngayon, meron na raw lead ang NBI sa kinaroroonan ni De La Rosa. Pinag-aaralan na rin ng Justice Department ang posibleng pananagutan ni Senator Robin Padilla sa anyang pag-eskapo ni Senator Bato. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ayan, mga kababayan, maliwanag naman na walang nangyaring pag-atake dito po sa Senado. At ako, naniniwala din ako na hindi naman dapat kailangan na suspendihin ito pong si NBA Director Melvin Matibag. Kaya lang siguro sinasabi yan ng kampo ni na Alan Peter Cayetano kasi natapakan talaga yung ego nila. Dahil nga, mga kababayan, walang kinakatakutan etong si NBA Director Melvin Matibag pagdating po sa pag-i-implement ng arrest warrant dito kay Senator Bato. So ngayon na maliwanag dito, mga kababayan, at least lumabas na rin yung katotohanan na talagang fake news peddler. Ito pong si Alan Peter Cayetano dahil wala naman nga talaga, mga kababayan, na under attack na usapin patungkol po sa under attack etong Senado. Ang nangyari talaga dyan, mga kababayan, under putak si Alan Peter Cayetano at under attack na maging Senate President at patakasin etong si Bato. Yun yung nangyari dyan sa Senado. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.